Gaano nga ba kabilis ang pagresponde ng ating gobyerno mula nang manalasa ang bagyong Yolanda? Alamin natin sa ulat na ito na saksing si Sherry Ann Torres. Biyernes pa humagupit ang sinasabing pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, tumambad sa buong mundo ang bagsik nito. Pagdadalamhati at desperasyon. Biyernes pa lang marami nang tumambad na patay. Marami pa mga labi ang nakikita kahit saan. Pero hindi agad nasimulan ang pagkilala sa mga labi. Pahirapan tuloy lalo't matagal nang naagnas ang mga labi. Ayaw namin ng mass burial na patong-patong kasi mahirapan tayong mag-identify. Nasa advanced state na yan ng decay or decomposition. Burado na yung mga mukhang yan. So mga clues na lang natin, yung mga kasuotan nila, mga jewelry o mga marka tulad ng tattoo kung makikita pa natin yon. Sa Tacloban, Biyernes pa may mga kaso ng pagkuha ng mga gamit na di kanila. Naulat ng GMA News nitong Sabado. Linggo na nang sabihin ng Pangulo ang pagpapadala ng dagdag na sundalo at pulis sa Leyte. Umalis sila noong gabing yun. Kinabukasan nanawagan ng Tacloban na pangasiwaan muna sila ng national government hanggang makabangon na sa kalamidad. Noon lang araw na yun, 3 araw pagkatapos ng pananalasa ng bagyo, idineklara ang State of National Calamity. Idineklara po natin itong araw na ito ang State of National Calamity upang mapabilis ang mga pagkilos ng pamahalaan para sa pagsagip, pag-ahatid ng tulong at rehabilitasyon ng mga probinsyang sinalanta ni Yolanda. Sabado pa lang, nagsimula ng bumuhos ang tulong mula sa iba't ibang panig ng bansa na sinundan ng tulong mula sa ibayong dagat. Bagamat may nabigyan naman simula noong Sabado, hanggang ngayon maraming lugar, hindi lang sa Leyte ang hindi pa rin naabutan ng tulong. The Secretary gave an assurance that all our brothers and sisters in the affected areas will be provided with basic needs na kailangan nila. Hindi pa option yun. That's not an option mentioned by the Secretary. Unti-unti namang naibabalik ang mga linya ng komunikasyon, pero ang kuryente aandap-andap pa rin. At aabutin pa raw na mahigit 1 buwan bago tuluyang manumbalik. Matagal pa raw bago tuluyang maghilom ang sugat na iniwan ng Super Typhoon Yolanda.